Happy and blessed morning to each and every one of us. Okay, the Lord Jesus is the center of our lives. Alam natin yan. Kahit na minsan meron tayong mga hindi maintindihan sa buhay, meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga something na hindi natin masabi kahit kanino, but rest assured, meron tayong mapagsasabihan yan. Isang person lang, si Jesus. Jesus is very concerned kung ano yung mga concerns mo. Jesus is actually more concerned kaysa sa pagka-concern mo sa sarili mo. Because si Jesus, talagang siya ang nakakaalam kung sino talaga tayo. More than we know ourselves, more than we love ourselves. So, right now, I would like to give you, dalawa yata itong, hindi ako nagkakamali, we have two scriptures for today. So, nandito tayo sa, alam niyo, ito po ang isa sa pinaka-favorite ko na chapter sa Bible. Romans chapter 8. Okay? So, basahin natin ang 31 and 32. Dalawa lang, 31 and 32 tayo. Okay? Ang sabi dito, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Napakaganda. Maganda po ito. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, Jesus, graciously give us all things? Okay? Sabi dito, kung siya nga, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, referring to God the Father, syempre. Kung hindi niya ipinagkait si Jesus sa atin, okay? Ibig sabihin, willing siyang ibigay ang lahat sa atin ng ating mga kahilingan as long as ito ay makabubuti sa atin at ito ay nakaayon sa kanyang dakilang will o plano sa ating mga buhay. Tayo po kasi minsan, we tend to be tempted na hiling tayo ng hiling sa Diyos. Tapos, without knowing, yung inihiling natin, ito pala hindi nakaka-glorify sometimes sa Kanya. I mean, yung iset aside mo na lang yung glorify, hindi. Ito ay hindi, alam niyang hindi makakabuti sa atin. But we kept na asking that. Kaya pag may mga bagay kang hiniling at hindi naman po nangyari ngayon, it's not a no, but it's a wait. Wait lang. I mean, I have something better for you. I have better plans. Sabi ng Jeremiah 29:11 nga, yung mga plano ng Diyos sa atin, yun yung best na plano sa ating mga buhay. Dahil tayo po, hindi naman po tayo pwedeng magplano para sa mga sarili po natin dahil tayo po ay mga created beings lang. Let the Creator plans everything. And all we can do is to say, I trust you, Lord, for your plans in my life. Okay? So ito pong mga bagay pong ganito ay talagang iba pong talaga kung alam mo na nakalinya o nakaangkla doon sa plano ng Diyos. Pag alam mo nakalinya yan o nakaangkla, pwede kang mag-declare. Halimbawa, mahabang buhay. Kalooban ng Panginoon na magkaroon ka ng mahabang buhay. Jesus didn't want you sick. Jesus don't want you sick. Okay? I don't like to see your suffering dahil may mga karamdaman ka. Gusto ni Jesus, happy ka. Gusto ni Jesus, ikaw ay malusog, malakas. Dahil si Jesus ay author ng kalusugan. Tandaan po ninyo, walang lumapit kay Jesus, no? Sa mga ebanghelyo, tapos tinaboy niya. No, hindi. Hindi ala ko sa mood magpagaling ngayon. No, kahit ano ang ginagawa ng Panginoon, siya po ay nagpapagaling. So walang imposible, no? Alam niyo ang mga tao ngayon, sa dami ng mga kinakain natin, no? Sa mga yan, no? Acidic ako eh. Sa dami ng mga ating mga tawag dito, mga habits, alam po natin na mga mahilig tayong pumunta sa mga fast food, mga fast food chain, mga ganyan. So, tayo po ay madalas gusto natin yung mga instant foods, mga ganyan, like noodles. Nakakalungkot niya, nabasa ko dito sa FB kagabi dahil sabi, bata raw na mahilig sa Coke. Sinabi niya Coke tsaka mahilig sa noodles. Nagkaroon daw ng problema ngayon sa kidney. At ngayon nag-a-undergo ng dialysis, kaya nalagay siya sa nalagay siya sa FB at siya ay
siguro humihingi po ng tulong, o kung hindi man, parang it's a warning para sa atin. Yes, I mean, I believe it's a warning also na kailangan tayo, alam din natin yung mga bagay na, uy, makakabuti ba? Uy, hindi ba? I mean, kaya ako nga nagsisimula ako magpapaya. Tingnan nyo, yung tiyan ko, parang feeling ko lumiit. Lumiit na ng konti. Pwede ko na siya igaga. Parang lumiit na rin. Yun. Dahil, the more na malaki pala ang tiyan ninyo, the more na mahirap. Ba't pa tayo napunta dyan? Okay. Pero hindi, ang point ko lang po, si Lord Jesus, gusto niya ang the best para sa atin. Okay? At tayo, meron tayong wisdom. Meron tayong mind of Christ. Alam natin, uy, makakabuti ba ito sa atin? Uy, ito ba ganito, ganyan? Okay. We know that. We know that because we have the mind of the Lord Jesus Christ. Susunod ko yung hihilingin to. Saan tumubo na yung buhok. Dahil, may ginamit po kasi akong nilalagay sa ulo. Hindi ko alam na ka-damage pala. Makapal po dati yan. Babalik din niya. Sabi naman nung tumingin. So, okay naman. Ganon. So, ayun. Kung hindi niya ipinagkait si Christ, ipagkakaloob din niya lahat sa atin. Kasi pag hindi niya ipinagkaloob, yung mga hinihiling mo, lumalabas, mas mahalaga pa yung mga hinihiling mo kaysa kay Kristo. Kung si Kristo nga, ginibap niya yung pa kaya mga hinihiling mo, hindi niya ibibigay. Dahil sa ginawa ni Kristo sa cross, handa niyang ipagkaloob sa iyo ang lahat. He wants to give you the best. Kung hindi man ngayon, huwag kang magulumihanan. May breakthrough ang bawat Kristiyano according sa will at plano ng Diyos sa buhay natin. In the name of His Son, the Lord Jesus Christ. You just have to know that. It's all about knowing. Knowing is everything. Kini po mabuti. In the Bible, knowing is everything. You really need to know everything. Alam mo dapat, you know that, ay, God loves me. Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Pinagkaloob niya si Jesus. Kasi pag hindi mo alam yan, malaking problema mo. Dahil pag hindi mo alam na mahal ka ng Diyos, you will start to believe na maliit ka, na ikaw ay parang so-so, parang ganyan ka lang, di ba? Ganyan ka na lang, parang gano'n. While ang totoo, hindi po gano'n. Dahil ang Lord, alam niya na ikaw ay importante. Remember, nasa aklat pala ng Genesis, nilalang tayo ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang itsura, ayon sa kanyang mukha. Okay? Kaya doon pa lang, alam niyo ang Biblia, talagang pagbukas mo pa lang, alam mo nang may Diyos na nakakabatid. No? Hindi intention ng aklat na ito na patunayan na may Diyos. Hindi intention ng aklat na ito na patunayan may Diyos. Kasi pagbukas mo pa lang sa Genesis, talagang may Diyos, no, na nakalagay dito. Diba? Ano bang unang banat nga sa Old Testament? In the beginning, God. Yan. In the beginning, God. Tapos, sa John 1:1, in the beginning was the Word. In the beginning, talagang may Diyos. Talagang may Diyos. Ngayon, isa naman nagtanong sa akin, natatawa ko. Isa nagmula ang Diyos. Tapos yung isa namang bali kapatid ng asawa ng uncle ko, sabi niya, pupunta raw kami ng Banahaw, isasama niya ako. Bata pa ako nung makikilala ko rin yung lolo ng Diyos. Ano ba yan? Tapos may mga bertud siya, yung mga triangle na may mata. Yung mga tipong gano'n. Tawa ako ng tapag nung naborn again ako, naalala ko, tawa ako ng tawa. Ano ba yung makalokong pinagagawa na yun? So, masarap mamasyal doon sa Banahaw. Pero, siyempre, ang ating hangarin ay mamasyal. Hindi kung ano-anong gagawin natin. Diba? So, ito lang. Simple lang naman sabihin. Unang-una, wala tayong condemnation. Remember, chapter 8 begins with no more condemnation. So, since no more condemnation, tuloy-tuloy na po yung flow ng chapter na yan na tayo ay blessed at lahat ng hihilingin natin, ipagkakaloob niya kung yan ay ayon sa kanyang kalooban. Kasi minsan may makahilingan tayo hindi nangyari. Akala mo it's but actually it's a wait. Because I have something better for you. My plan is still the best. Not yours, but mine. Yan sabi ng Diyos sa atin. So, alam natin yan. So, ganoon lang po.
Habang ito, ayan po. O, sige po, ayun lang po ang gusto ko pong sabihin po sa ating lahat. Salamat po. God bless.